I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ito, breaking news. Sabi na nga ba so ibig sabihin, hindi po siya tinanggal ng Pangulo, siya na po ang kusa. So, wala tayong magagawa. Ganon talaga, ano? Alam po natin, sa social media, talagang pinanawagan na talagang magbitiw si Secretary, Bunuan. Wala tayong magagawa, mga kababayan. Ganyan talaga, no? Sa mga gustong mag-resign, si Secretary Bunuan, ayan, natupad na po ang hiling nyo. Ito, basahin po natin para kompleto detalyado, okay? Today is August 31, 2025. Sabi po dito, President Ferdinand R. Marcos Jr. has accepted the resignation of Public Works and Highway Secretary Manuel M. Bunuan effective September 1, 2025. Bukas po yan. In his resignation letter, Secretary Bunuan expressed support for the President call for accountability, transparency, and reform within the DPWH. To lead the DPWH through this critical transition, the President has appointed Transportation Secretary Vince Dizon as the new Secretary of DPWH. Ayan, from DOTR to Secretary to DPWH. Agay, siya po ang ating bagong Secretary, si Secretary Dizon, no? New Secretary of DPWH, Secretary Dizon has been to task to conduct a full organization sweep of the department and ensure that the public funds are used solely, ayan, bulol pa more, for infrastructure that truly protects and benefits the Filipino people. Lagay, guys, ang kapalagayan nyo, mga bes, to guarantee uninterrupted service delivery at the Department of Transportation, DOTR, the President has appointed Attorney Giovanni Z. Lopez as acting secretary. Ayan. Attorney Lopez was sworn in as Undersecretary for Administration, Finance, and Procurement in February 2025. He previously served as a Chief of Staff in the Office of the Secretary from 2020 to 2022 and held senior position overseeing critical railways, aviation, and maritime infrastructure projects. Agay. As acting secretary, Attorney Lopez will ensure continuity and build up the gains initiated under Secretary Dizon leadership, particularly in advancing transport modernization and supporting initiatives that prioritize commuter safety, efficiency, and seamless project delivery. Nako, mga bes, ayan. To further reinforce accountability, the President has established an independent commission to investigate flood control anomalies. This body will conduct a comprehensive review of projects, identify irregularities, and recommend, accountability measures to ensure public trust in infrastructure spending. Guys, ang kapalagayan nyo? This decision reflect the administration firm resolve to clean up corruption, strengthen institution, and deliver honest and effective public service under bagong Pilipinas. Ayan na. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, nagbitiw na po si Secretary Bunuan as DPWH Secretary. Ang pumalit ay walang iba kundi ang former Secretary ng DOTR na si Secretary Vince Dizon, ang bagong DPWH Secretary. Mga bets? Ano po ang kapalagayan nyo? Masaya ba kayo? Sa mga nanawagan na mag-resign, ayan na po. Si PBBM kasi, guys, hindi naman kasi basta-basta magtatanggal yan, no? Ayan talagang nag-resign na si Secretary Bunuan. Kahapon, meron siyang video.
Pero wala tayong magawa. Ano po ang nasa isip niya? Siguro, talagang medyo nakonsensya siya or whatsoever. Desisyon niya po yun eh. Kaya ginagalang ng Pangulo at tinanggap din ng Pangulo. Ayan na, PBBM accepts resignation of Bunuan, appoints Benz Dizon as DPWH Secretary to lead anti-corruption drive. Agoy! O, tingnan natin yung mga nagko-comment, mga beswa. Good choice, sabi dito, si Benz Dizon sa DPWH. Resignation is not the answer for investigation. Ayan. Ay, wala tayong magagawa. Si Secretary Bunuan na nag-voluntary, nag-resign, no? Even hindi naman po siya ang talagang kurakot, for sure po yun, no? Ito si Secretary Bunuan, matagal na pong secretary po yan eh, since nung mga nakaraan pa eh. Pero wala tayong magawa, nangyari na eh. Dahil sa totoo lang, ngayon lang po na kumbaga, ngayon lang po na tuklasan ang korupsyon dyan po sa DPWH ng mga ibang opisyal ng DPWH, mga besa. Actually, ito, matagal ng panahon po ito. Dekada pa, mas malala ang korupsyon sa panahon ni Duterte. Dapat nga si Mark Villar managot din eh. O, di ba? All the best for the new appointees. With much hope and prayers, may our nation moves speedily toward real progress that we long for. The President did the right decision. Ayan yan. Accepting the resignation of the Mr. Bunuan and Coles think that he did was when he appointed Secretary Benz Dizon. Actually, mga kababayan, ako naman, prefer naman ako doon kay Secretary Bunuan sa kanyang pamumuno. Marami pong nagawa, sa totoo lang, lalo na yung farm road to market. No, marami as in, kung makita nyo ang DPWH doon, makikita nyo doon talaga. Marami pong natapos, no? But because of this issue sa flood control, alam nyo naman, ang mga contractors na ito, dekada na po ito nag-ooperate. Ginagatasan ang pamahalaan. Nadatna na po ni Secretary Bunuan na gano'n na po ang kalakaran, pero napansin niya rin, yun po ang nangyayari. Kaya actually, isa sa mga nagsusumbong sa Pangulo, pero gano'n talaga eh. Kumbaga, malamang yung mga nakita nyo, yung mga nanawagan, even sa mga ibang senador, well, ganun talaga. Salamat kay Secretary Bunuan sa kanyang serbisyo din, pero wala tayong magawa kasi kung hindi dahil dito sa mga pulpul na mga ibang opisyal ng DPWH at saka opisyal, kumbaga mga contractors, ang ibang nasasangkot na politician, ayan, hindi pa natuklasan yan nung panahon ng mga admin, ngayon lang. Tama po yan, Mr. President. Ayan. Wise decision, Mr. President Albins will lead building fast and honest transparency project ahead. Sayang yung 3 taon, mga bes, ang daming kapalpakan talaga. Ito sa totoo lang, si Pangulong Marcos Jr., siya po ang tagalinis sa mga kapalpakan ng mga past administration. Ayan, Secretary Benz Dizon can do the job. I believe in his capabilities to deliver result. He's a man of integrity and dedication. Good choice, Mr. President. Medyo bata pa si Secretary Dizon, so kayang-kaya niya maglibot-libot sa buong kapuluan ng Pilipinas. Si Secretary Bunuan, may edad na po kasi yan no? So it's time for him to retire na. Probably has already taken a substantial amount before leaving his post. Agay. Good move. Ayan. Agoy, iwasan mo talaga ang mga kagat ng mga aswang dyan sa DPWH service. Baka ma-infected ka. Kaya mag-ingat na lang po, no? So, ang pinaka-importante dito is magiging vigilant at very aware siya. Kailangan, inspection lagi. Imomonitor ni Secretary Benz Dizon yung mga malalaking proyekto. Nako, dapat ganun. Dahil kung hindi mo binibisita ang mga proyekto na pinapagawa ng pamahalaan, sigurado may anomalya mangyayari. Kung upo-upo ka lang, hindi ka nagbibisita sa iba't ibang lugar tulad ng ginawa ng Pangulo, wala. Maiisahan ka talaga ng mga contractors at saka mga ibang engineer na opisyal ng DPWH. Ayan, pahamak talaga mga yan
kumbaga dekada na nilang ginagawa yan mga kababayan. Not only the Marcos administration but in the past admin. Ginagawa nila yan. Kaya nagswerte tayo kasi ngayon lang po natuklasan. Ngayon at alam ng Pangulo, itong kalakaran ng mga mandurugas na ito, hindi na makakaisa mga yan, mga kababayan. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines. Saya-saya ng ating mga beswa. Babu!